Okay, magandang araw sa inyo. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Wala na tayo ngayon paligoy-ligoy, wala tayong intro-intro ngayon dahil masilan ang ating topic ngayon. At sana panoorin ninyo hanggang huli dahil dito nakasalala yung aking YouTube channel. Ang ating content ngayon ay mula sa comment ni Colt_77 mula kay Mr. Chris. Ang sabi niya, Maestro, gawan mo ng review yung HK45 para malaman nung basher mo kung mayroon ba talagang hammer fired at striker fired option ito. Okay, actually ayaw ko na itong patulan dahil ayaw kong mamamahiya ng mga viewers ko. Ito kasing unang-una sa lahat, ako nagpapasalamat sa iyo, Chris, is dahil inamin mo na basher ka. Dahil ikaw yung nanggagalaitin na sinasabi mong walang striker fired eh. Nag-umpisa kasi ito doon sa isang comment na yung comment ng isang ng isa nating subscribers na kung ano yung mga striker fired, kung may striker fired na 45 caliber. So sinabi ko isa-isa. Ito si Chris S, ayaw maniwala na mayroong striker fired na HK. So ang sabi niya, nag-comment siya, Maestro, paano naging striker fired ang HK45? Sabi mo ba yan o ng Google? Okay, yon, sinabi niya yan. So ang sabi ko, option caliber ibig kong sabihin. Ang ibig ko dyan sabihin, option caliber, merong striker fired, merong hammer fired na HK45. Ito naman, sumagot naman siya. Ang usapin ay striker fired 45 ACP, hindi naman conversion. Ang pagkakaintindi kasi sa option ay conversion. Ang ibig sabihin ng conversion, yung isang baril ay tatanggalin mo yung hammer at lalagyan mo ng striker. Yun ang parang niya, ang gusto niya. Ang sabi ko naman ay option. Ang option, merong hammer at merong striker. Ang sabi niya ay, meron akong FN45, double action, single action hammer fired yan. Yung HK45 naman, alam ko hammer fired yan kasi nasa gusto kong bilhin yan. O, gusto pala niyang bumili nun. Bakit hindi ka naghanap nung striker fired na HK? At ang alam mo lamang pala ay 45. Ang sabi niya. Saka yung palusot mo na caliber conversation, wala namang conversation kit. Conversation pa sabi niya, conversion yun eh. Conversion kit para sa dalawa na yan. Pinipili talaga niya talagang may conversion. Hindi ko na alam kung nagpapalaghanap ng fake na information o biktima ka rin ng kapaniniwala mo sa Google. Kasi hindi siya talaga naniniwala sa Google eh. O nagpapalaghanap daw tayo ng fake na informasyon. So, dito nakasalalay ang ating YouTube. Kung ako ay nagpapalaganap ng fake information, hindi na ako mag-YouTube. Kaya panoorin ninyo ito hanggang huli ha. Ang sabi ko naman, hindi conversation, optional caliber. Ibig kong sabihin, may ibang caliber silang striker fired. Yun ang sagot ko. Ito naman, sumagot na naman si Colt_733, Pinoy Firearms Instructor. Yung FN, inulit na naman niya, yung FN 545 striker yon, pero FN, nilalagay naman niya doon sa FN na striker, yung 45, ay hammer fired, walang striker conversation na naman. Ang FN45 at HK45, ang modern HK striker lang ay BP series. Ang alam niya lang na striker ay yung 9mm, yung BP series. Pero sabi ko nga, meron din talaga niyan. Hindi ko naman sinasabing wala yan. Meron yan at meron din talagang striker fired na chamber ng 45 ACP. Sabi niya, series pero BP, naka-chamber yan lang yan sa 9 at 40. Nangguguyo ka lang eh. Nangguguyo lang daw ako. Ito na. Bumasa na ngayon ako. Binasa ko na itong, pero hindi ko pinakita sa kanya yung binasa ko. Baka hindi siya naniwala. Unang-una, papakita ko muna sa iyo kung anong binasa ko ha.
Ito yung binasa ko para naman sabihin mo, baka sabihin mo naman na gawa ko lang yan. Ito. Yan o, ano mo yan. Ito na yung binasa ko. O, ano mo yan, screenshot mo yan. Galing yan sa Google kasi sabi mo, i-Google ko. Yan, ito na yan o, babasahin ko na ito Ang sabi ko dito, saglit lang babasahin ko lang Ito na yung sabi ko. Yes, ang sabi dito. Susundan mo yung basa ko Yes, Heckler & Koch HK produces Striker 5 pistol 45 ACP caliber. Maliwanag, hindi ko na ulitin. Caliber, especially the HK BP 9SK. Baka nagkakamali ka. Kaya nga may optional, merong 9mm at ang sabi dito ay meron din 45 caliber. And the HK45 while the BP is striker pistol available. May striker pistol na BP9 is striker pistol in pistol available in 45 ACP. Available din yung 45 ACP na striker 5. So ang sabi ko pa, hindi ko naman ikaw pinipilit maniwala sa Google. Ayaw mong maniwala Ito pa ang sabi. Yes, Heckler & Koch has 45 ACP pistol. The HK45 which is Striker 5 model. Ang liwanag. It was developed as an improvement to the company's inspired features such as Picatinny rails and interchangeable grip panels. Ito pa sabi, the HK45. The HK45 is some automatic pistol chambered 45 ACP features a Striker 5 operating system. O yan. Liwanag. Development. Ang development it was originally developed for the US military program, the Joint Combat Pistol, and based on the design of the popular USP-45. Ito naman, sumagot na naman siya. Ayaw pa talaga niya maniwala. Akala niya siguro gawa ko lang yung mga binasa ko. Ang sabi niya, ewan ko sa iyo. Sige, Google mo yung HK45 kung anong pictures ipakita. Lumitaw ang pagkatanga mo. Ginawa, lumitaw daw yung pagkatanga ko. Sa palibasa wala akong pinakitang picture. O ngayon, andyan sa thumbnails. Kahit hindi ko na ito basahin Yun na lang nasa thumbnails Ayun na yung picture, pinakita ko na. Anong masasabi mo ngayon? Lumitaw ang pagkatanga mo. Ay, sino ngayon ang tanga? Ayan, nandiyan na sa picture, nasa thumbnails na. Tigas ng ulo mo. Mantakin mo pambabas mo sa akin yan. Sa edad kong 67, ikaw lang nakapagsabi sa akin yan. Alam mo kung ano ang HK45 at hindi yan Striker 5. Ipipilit mo kasi. Chris, yung alam mo lang. Alam mo lang ang pinipilit mo, hindi mo alam yung alam ng iba. Ang sabi ko naman, para mahinto na ito, ayaw ko talaga siyang patulan Kasi ayaw ko talaga siyang mapapahiya. Ang sabi ko, sa Google ka magreklamo, bakit ako aawain mo? Binasa ko lang naman ang nakasulat sa Google. Pinipilit mo yung conversation, option ang sabi ko, hindi conversion. Kung ayaw mo ng striker, option yung hammer. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa YouTube. Kung sa YouTube ko, wag ka nang manood ng guguyo ka lang siya ang nangguguyo So akala ko tapos na yan. So hindi ko na pinasin. Ayaw ko na kasing pahabain pa kasi mapapahiya talaga siya Ngayon, ayan. Nung hindi mapakali, siguro research siya ng research, wala talaga siyang makita. Paano hindi marunong mag-research? Ito na yung sabi niya, gawan mo ng review yung HK45 para malaman nung basher mo. Total, ikaw, inamin mo ng basher mo.
kung mayroon talagang hammer fired, striker fired option ito. O so, nabasa ko na yon. Ayaw mo pang maniwala. Ngayon, ano ang history nito? Para mas lilinawin natin ito ng mas malinaw na malinaw. Ano ang history nito? Ang sabi dito, ang sabi dito, the first Heckler & Koch pistol available, A45 caliber, was the HK P9S. Yun yung the first Heckler & Koch. Yun ay 9mm. Hindi ko tinututulan yun. Pero sabi dito, with, pag sinabing with, may kasama. With the 45 ACP variant introduced in 1977. Ito, para baka sabihin naman ay gumagawa lang tayo ng ano. O ito, i-ano mo yan, i-screenshot mo yan, babasahin ko na ito, itong binabasa ko. Para lahat ng binabasa ko, sundan mo ako. Okay? Ito. With, may 9mm, with, pag sinabing with, may kasama. 45 ACP variant introduces in 1977. Ito, the first HK 45 caliber features a polymer frame and model design was the Heckler & Koch USP, which was released in May 1995. Ito na, Heckler & Koch, more recent. Ito na, more recent lang ibig sabihin, kailan lang. Kasi yung mga research mo, panahon pa siguro ng kupong-kupong. Recent, dedicated striker-fired pistol, the line, the BP series, ito na yung, may BP series na, ito yung mga 9mm, was introduced with the BP 9mm, ito na, noong 2014. But, an HK designer striker fired pistol, okay ra? But an HK designed, pero ang HK ay nag-decide ng striker fired pistol in 45 ECP has not been released. Hindi pa nare-release ito. Baka ito yung ano mo. Baka ito yung pagkaalam mo hindi pa nare-release. Pero titingnan natin kung na-release na. Kasi kung mag-ano kayo, kung magre-research kayo, titingnan ninyo yung kadugtong, itutuloy yan Has not been released. The USP 45 uses traditional hammer fired. O ito pa yon, traditional hammer fired, double action, single action mechanism. A prototype striker fired 45, striker fired .45, ito na yung model. Sabihin ko na yung model. P7M7. Ito na yung striker fired na 45 ACP ng HK. Ito na yung model. I-research mo. The P7M7 was created but never put into production due to the cost. Sabi mo naman, ay hindi pa pala napoproduction yan Tingnan natin kung na-production na. May itutuloy pa yan Bakit ito yung nabasa mo? Hindi natin, research pa tayo. Sabi mo nga sa akin nung sa revolver, research pa more. Kasi pina-research mo ako nung sa revolver Yung Magnum research Yung research mo pala naman apo lang nung research ko Ito na. Tingnan natin kung naano na. Ito na, the first. Ito na, na-produce na. Ito na yung pagka-release. The first Heckler & Koch striker fired. Binasa natin, di pa nare-release Ngayon, na-release na ito. Maliwanag. The first Heckler & Koch striker fired .45 caliber. Maliwanag. 45 caliber pistol was the USP 45 released May 1995. The first Heckler & Koch, ano yan striker fired yan May 1995. The USP series, which is hammer fired, not striker fired. Yung USP series ay hammer fired. Baka
The USP series, hindi man ito yun ha. USP series ito. Yung sinasabi kong na-release, ayan 7M7, P7M7. Iba itong USP. Baka sabihin mo naman ha. Which hammer fired, ito yung hammer fired, not striker fired, was introduced in 1993. Ito yung 1993. Yung hammer ay nung 1993. Yung striker ay 1995. 2 taon ng pagitan. Ha? Ulitin ko, yung hammer inintroduce noong 1993. Yung striker ni-release noong 1995. The HK45 ay striker 5. Ito ha, striker 5 na naman. 45, striker 5. Successor to the USP45. Naging successor yung striker 5 ng USP45. Was developed as an improvement on the USP45 and released 2006. Though there is some confusion regarding the release date. Merong kaunting confusion sa release date. Ang sabi dito ay end model type. The SK45 features Picatinny rail and interchangeable grip panels. Tingnan natin bakit nagkamero ng counting confusion sa release. Release ito ha. The USP45 release in 1995. Ito nung ni-release, yung 1995, May 1995. Develop and successor of the USP45 release in 2006. Noong 2006, 1995, yung first release. Noong 2006, anong nangyari? Noong 2006, successor to the USP45. HK45 developed as a successor to the USP45 released in 2006. Naging successor siya noong 2006. Pero nirelease siya noong May 1995. So, nagkamali ako nung una, hindi man 2 years. Nagkamali ako ng inaamin ko yun. Hindi man 2 years. 2006 ito nung nung naging successor USP introduces 1993 a hammer fired pistol. 1993 yung hammer fired. Ito, sa madalit salita, ni-release yung striker 5 noong 1995. Dinevelop at naging successor ng USP45 ni-release noong 2006. Kaya nagkamero ng confusion sa date. Ayan. So, maliwanag na. So, tingnan na natin ang history. Noong sinasabi na, ito na, the first Heckler & Koch pistol available in 45 caliber was the AK HK-P96, which the variant in 1977. Ito, the first caliber pistol featured the polymer frame and modern design was the Heckler & Koch USP45 with release in May 1995. Ito na yung binasa ko kanina. Ito na, yung model ha. The Heckler & Koch, more recent lang ha, kasi yung research ay panahon pa ni kupong-kupong. Ito, recently ito ha. The Heckler & Koch, more recent dedicated striker fired pistol, line the BP series. Niline sa BP series. Introduces with the BP9mm in 2004. Ito yung 9mm ha. But, an HK design striker fired, pero yung HK design striker fired pistol in 45 ACP was not been released. Ito yung sinabi ko kanina. The striker fired 45, the P7M7. Ito na. Hanapin na natin ito. Itong P77 na ito. Ito na yon.
Ayan na yun, oh. Ito yung nasa ano. Ito na yung nasa thumbnail. Oh, baka hindi ka pa maniwala. Sabi mo, walang lumabas. Ayan na, lumabas na yan. Baka sabihin mo, drawing ko lang yan, picture ko lang yan. Oh, tingnan pa natin ang ano nito. Specification. Sinong nag-designer ito? Designer, Helmut Weldel. Manufacturer, Heckler & Koch. Ito, babasahin. Ayan o. Baka sabihin mo naman gumagawa-gawa na naman ako eh. Ayan o. Okay, screenshot mo na. Okay, ito. Manufacturer, Heckler & Koch. GmbH model. Ito na yung model. 7M7. Oh, ito na yung striker pad. Model P7M7. Capacity 7+1. Operation. Oh, operation. Bakit hindi mo alam yung operation? Striker pad operation. Hindi man ito hammer ha. Hindi man double action, single action. Striker pad nakalagay dito. Action, semi-automatic. Ito na. Nakapatent ba yan? Baka naman hindi nakapatent yan. Pag yan hindi nakapatent, illegal yan. Ito ang patent, US patent. 4 million, ang number, pang ano ito sa patent, 4,132,023. Ito ang patent. Self-loading pistol. Ang nag-filed ng patent ay si Helmut Weldel. Noong May 19, 1977. Ito, publication, The Grey Room, written by Jim Phillips, 2011. Oh, ito ang pagalitan mo. Wag ako. So, ayan na. So, hindi pa natatapos yan. Tingnan pa natin. Basahin mo rin ito yung history niya. Kung bakit ito ay napakarir. Basahin natin kung bakit ito ay napakarir. Ito. Yan. Ang sabi dito, the P7M7 was extremely rare .45 ACP variant that was discontinued after prototype stage because it was too expensive and impractical to manufacture. Okay. After yung variant na discontinued after prototype stage because it was too expensive and impractical. Titingnan natin kung ito ay pinagpatuloy nila. Hindi pa ito natatapos dito. It has a 7-round magazine capacity. Ito na. Marami kasi ito eh. Itong Series P. Marami ito. Hindi ko na babasahin. Ang dami dito. Ngayon. Ito ba ay, discontinued? Ang sabi dito, the HK P7M7. Ito. Yan. Baka sabi mo na naman, gawa ko na naman yan. Google yan ha, Google yan. Yan. Screenshot mo na. Okay? So ito. Ang sabi dito the HK P7M7 was prototype only pistol that never went into full production. So it was never officially discontinued. Hindi official na discontinued ito ha. It was never official discontinued. A serial production model. Only a very limited number of prototypes, around 6 in total, were ever made in the mid-1980s. Nung mid-1980s, nakapag-produce lamang sila ng total na 6. Ang tanong mo ay hindi paramihan ang na-produce. Kung meron nung 2007. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nagpo-produce pa sila. At yung baka yun pa naman ang gusto mong i-research kung nagpo-produce pa sila ngayon. Basta ang sabi mo lang ay meron ba? Meron. Yan, model P7M7 Heckler & Koch. The Heckler & Koch HK decided against mass production due to excessive cost and technical. Kaya hindi sila gaanong gumawa nito ay dahil excessive cost, mass production. Hindi sila gaanong nag-mass production nito dahil ang dahilan ay due to
excessive cost and technical complexities related to adapting the P7's unique gas delayed blowback system to a larger 45 ECP cartridge. So ito na. So marami itong series. Haba tayo eh. Pag ito yung ko pa eh. So meron ba? Ang tanong, meron ba o wala? Hindi na ako mag-ano. Ang masasabi ko lang sa iyo, Mr. Chris, hindi ko na ikaw gustong patulan dahil ayaw kong may mapapahiya sa atin. Hindi ko galing magpahiya eh. Ang dami mo nang pangguguyo sa akin, hindi ko na mabilang. Pero ni isa hindi ka lumusot. Pero nagpipilit ka pa rin ako iyong i-down. Hindi ko alam kung bakit. Kung mas matalino ka sa akin, so be it, hindi ako nakikipagmatalinuhan sa iyo. Para kanta lang ka na hinahatak ako pababa. Hindi ko alam sa iyo kung bakit. Nanghangad ko lang naman ay makatulong sa mga kapwa natin Pilipino. Yun lamang, pero hinahatak mo ako pababa. Hindi ko alam sa iyo. Ngayon, kung sa tingin mo mas matalino ka sa akin, mas matalino ka sa akin, pero ito lang masasabi ko sa iyo. Humanap ka ng kalibel mo, wag ako. Humanap ka ng kalibel mo, wag ako. Ako ay 67 years old. Kung ikaw ay mas bata pa sa akin, mas marami ka pang kakaining kanin. Yun lang masasabi ko sa iyo. Wag ako. Dahil ayaw ko ngang lumabas na ako yung mayabang, lumabas na ako, hindi ako ganyan, simpleng tao lang ako. Gusto ko lang makapagturo, pero pinipilit mo ako eh. Ginuguyo mo ako, ikaw ang naguguyo sa akin eh. Ito lang masasabi ko sa iyo. Umpisa ngayon, hindi ko napapansinin. Susundin ko na, actually, sinusunod ko na yung payo sa akin ng mga subscribers eh. Sir, wag mo nang pansinin yan, mga walang alam yan. Ayaw ko nang pansinin eh, pero pinipilit mo ako eh. Kaya ayaw ko nang gawin yung videos na yan eh. Pinilit mo ako. So yan, napahiya ka tuloy. Sino gumawa ng kahiyan mo? Hindi ako, ikaw. Ay, hinamon mo ako ng ano eh. Ayan oh. Actually, doon pa lang sa picture, kahit hindi na ako magsalita eh. Ayan. Sabi mo, i-google ko. Ayan. Sabi mo naman, di ka naniniwala sa Google. Ayun lang. Kung di ka naniniwala sa Google, ay di humanap ka ng ano niyan. O, yung picture niya, gawa-gawa ba yung picture niyan? Ito lang masasabi ko sa iyo. Humanap ka nila ng kalibel mo, wag ako. At ito ang last na masasabi ko sa lahat ng mga subscribers ko. Small learning is dangerous thing. Ang maliit na kaalaman ay mapanganib. Yun ang alam ko sa Tagalog. So, masyadong mahaba tayo ngayon. At sana kapulutan ninyo ito ng aral na huwag tayong maging mapagmataas. Huwag natin ipilit yung ating alam. Huwag natin ipilit na yung alam lamang natin ang tama at yung alam ng iba ay puro mali na. Kung kayo ay may alam, pag sinabi ninyo, sir, research mo yan. Nire-research ko yan para sa inyo. Hanggang sa abot ng makakaya ko. Pero never akong para maging mayabang sa inyo. Sinasabi ko, hindi lahat ng baril nahawakan ko. Hindi lahat ng baril alam kong nahawakan ko na o meron ako. Wala. Alam ko marami kang baril, pero ang pagdami ng baril hindi pinagyayabang yan. Ito lang masabi ko sa inyo. God bless us all. Thank you very much.